Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin kumanta na. Eto na, tinuro ng mastermind. Ayan, nagtatanong po mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito mga kababayan. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yun mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto mga kababayan, di ba? Nung mga nakaraang buwan, ipinagmalaki po nila that the Philippines ay free na sa money laundering, no ba? Pero ngayon mga kababayan, lumalabas eto 5.2 billion assets na freeze kaugnay ng flood control skandal. Yan mga kababayan, umabot na sa 5.2 billion ang kabuang halaga ng mga na-freeze na ari-arian kaugnay sa controversial na flood control projects. Ayon po yan sa Money Laundering Council or AMLC. Ayan mga kababayan. So ayan, anong masasabi nyo dito? Akala ko ba ano na tayo sa money laundering na yan, di ba? We are free, di ba? Binalita pa nga sa sa ibang bansa that the Philippines di umano ay free na, no? Malinis na sa money laundering. Pero ito pala, 5.2 billion ang kabuuang halaga ng mga pesos po yan, mga kabayan halaga ng mga na-freeze na ari-arian. Kasi ito, di ba, from money, sa mga ari-arian, tapos palalakihin, ayan. Linalaban nyo kasi, no? Linalaban nyo yung kwarta, tapos ginagawa nyo yung ari-arian. Yan tuloy. Nagkakabistuhan na. Ano kaya masasabi dito ni si Claire Castro? Siya pa naman ang pinaka, di ba? Pinakamaingay patungkol po dito sa naging balita itong last month lang yata, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi? Mga parang niloloko lang ang taong bayan, no? Niloloko lang ng mga maling report na binibigay sa international mga news outlets, no? Niloloko lang. Eto pala meron pala hindi pala tayo malinis. Samantala mga kababayan, eto naman si Jose Claire Castro. Sabi po dito ni Jose Claire Castro, mata, tenga, bibig na buksan dahil kay Junior. Nako, siya mismo ang nagbukas ng mata natin. Tenga natin para magamit natin yung bibig natin para kalabanin itong korupsyon na ito. For your information, no? Ay nako. Hindi ko alam kung nandito ba ito si Castro sa Pilipinas or nasa ibang planeta na ito. Bago pa man po mapilitan, no? Ito ay kwento lang natin ang totoong katotohanan lang po Bago po mapilitang, ewan ko lang kung sasang-ayon kayo dito sa sasabihin ko mga kababayan, no? Bago po mapilitang imbestigahan itong flood control anomalies na ito, naging maingay na po ang taong bayan, no? Ano ang ibig sabihin ng naging maingay, no? Yung bibig natin, ginamit na natin. Yung mata natin, ginamit natin. Yung tenga natin, ginamit na natin. Kasi nakita, narinig at nagsalita tayo patungkol po dyan sa mga anomalyang yan. Before pa man, gumawa ng aksyon ang presidente. Di ba? Tapos sasabihin mo ngayon, nang dahil kay Marcos, di ba? Nagkaroon ng investigasyon. Hindi kaya? Dahil sa taong bayan, dahil sa pangungulit ng taong bayan, kaya nagkaroon ng investigasyon. Dahil sa pangungusisa ng taong bayan, nagkaroon ng investigasyon kasi kayo, wala kayong pagkukusa. Di ba? Nung SONA mga kababayan, sinabi nung 2024 SONA, sabi po 5,500 flood control projects tapos na. Tapos
pinakcheck ng kalikasan, ayun, bahang-baha. Hindi nagkaroon ng investigasyon, pinaabot pa 1 taon bago nagkaroon ng investigasyon. Bakit? Diba? Tapos nung SONA rin sinabi, napakarami ng classrooms na nagawa. Tapos ngayon malalaman natin, this year, 22 classrooms lang ang nagawa. Diba? Wag mo kaming lukuhin, Claire Castro, no? Hindi naman kami ganun katalino, pero alam naman po namin kung anong nangyayari sa ating bansa, no? Castro, wag mong ganun ang Pilipino, wag mong balahurahin. Ay, nako, ano pong masasabi niyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto pa. Pasadahan din po natin ito. Ito yung sinasabi ko, di ba? Nung nakaraang SONA, pinagmalaki ni President Bongbong Marcos Jr., no? Na marami ng, 1,000 plus yata yun 1,000 plus or 2,000 plus na classrooms ang nagawa na raw. Diba? Parang flood control projects lang. Tapos ngayon, 2 hours ago from News 5, ito ang mababalitaan po natin. PBBM hinikayat na i-certify as urgent ang bill sa pagtayo ng classrooms. Ano ba ito? Lokohan na ba ito, mga kaubayan? Diba? Niloloko nyo na ba ang taong bayan? PBBM hinikayat i-certify as urgent ang bill na sa pagtayo ng classrooms. So ano to ngayon mga kaubayan? Naglolokohan na lang ba tayo dito? Niloloko na lang ba tayo ng presidente natin? Hindi po ito unang pagkakataon. At ay malamang hindi ito ang pangalawang pagkakataon dahil marami na pong pagkakataon na halos nagsisinungaling ang Pangulo. 5,500 flood controls project tapos na. Ngayon, di ba, yung classroom naman, ngayon pa lang pala, magsicertify ng bill para magpatayo ng mga classroom. Aray ko po. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. Samantala, sa ibang balita naman, punta naman po tayo dito sa Senado at sa Ombudsman. Yan ang balita mga kabayan. On asking Senate to enforce 2016 dismiss order versus Villanueva. Kasi sabi na ni Soto, ni Senate President Tito Soto, hindi niya muna asikasuhin yan, no? Hindi siya magko-komento dyan. Tapos eto si Remulla, biglang labas na naman siya ng statement. No? Sabi niya po dito, chances are they will not obey, no? Because it's a collegial body that decides only on political matters. No? Kaya nga may majority at may minority, no? If they refuse to do it, then we will ask courts about how the hell do we enforce an order from ombudsman when it is final and executory. Hihingi ng tulong si Ombudsman Remulla sa korte para ipadismiss po ang setting senator na si Senator Joel Villanueva. Grabe, no? Grabe. Puspusan ang pagtatrabaho ni Remulla if you are against the government. But if you are, no, with the government, kahit anong kaso mo, tulad po ni former Governor Gwendolyn Garcia ng Cebu, diba? Ayun, dismiss agad lahat ng kaso. Bakit? Kasi kasangga nila. Yan kasi Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, masyado kang maingay about sa korupsyon sa ating bansa. Ngayon tuloy napag-initan ka ni Remulla. Diba? Sige. To be fair, mga kabayan. Para naman maging patas tayo. To be fair naman. Sana ito rin ganito rin ang gawin mo sa susunod nating ipapakita. Dapat hukayin mo rin ito, Remulla. Kasi kapag hindi mo ito binigyan ng aksyon,
sa masasabi talaga ng taong bayan na talagang you are nawe-weaponize ang ombudsman politically. Ha? O ito ang sunod nating ipapakita mga kabayan. Ito, Trillanes. Di ba? Si Trillanes po, background lang po natin mga kabayan, no? Bago natin basahin itong statement ni Senator Erwin Tulfo. Si Trillanes po mga kabayan ay nag-file ng case against former President Duterte and Vice President Sara Duterte slander. Ha? Ayan. O eto. Sabi naman po dito ni Senator Erwin Tulfo, ayan na. Ngayon po yan, October 23, 2025. Sabi po dito, Trillanes dawit sa 245 million ghost project noong panahon ni Pinoy. Ilan sa umano'y mga project niya ay yung pailaw na hinanap ng COA pero wala siyang maipakita. Aray ko po. Di ba masyado kang maingay, Trillanes, no? Akala mo siguro hindi ka, no, nakikita ng ibang mga politiko, no? Ng ibang tao. O ngayon, Ombudsman Remulla, can you please dig deeper? Ha? Dito po sa sinasabi ni Tulfo na 245 million ghost project ni Trillanes sa panahon niya. Total, lahat naman ng mga lumang kaso, yun ang tinitira mo. Tirahin mo na rin ito. Diba? Ano po ang masasabi nyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tunay talaga na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubunyag. First Lady Liza Araneta Marcos pinaiimbestiga sa ICI. Isang urgent request ang inihain ng pribadong mamamayan na si John Santander sa Independent Commission for Infrastructure upang imbestigahan sina First Lady Liza Araneta Marcos at Special Envoy to China Maynard Ngo kaugnay ng flood control scam na nag-ugat sa DPWH. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa inilabas na kumpirmadong balita mula sa source na ang balita ngayon sa kanilang official Facebook page. Breaking, First Lady Liza Marcos pinaiimbestiga sa ICI. Isang urgent request ang inihain ng pribadong mamamayan na si John Santander sa Independent Commission for Infrastructure o ICI upang imbestigahan sina First Lady Liza Araneta Marcos at Special Envoy to China Maynard Ngo kaugnay ng umano'y flood control scam na nag-ugat sa Department of Public Works and Highway. Sa isang liham na may petsang October 21, 2025, hiniling ni Santander kay retired Justice Andres Reyes Jr. na imbestigahan o kasuhan ng dalawa dahil sa posibleng pagkakasangkot sa backdoor deals at political lobbying na umano'y nagresulta sa irregular na pondo ng flood control project. Binanggit sa liham na si Maynard Ngo ayon sa dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay bagman ni Senator Chis Escudero sa mga unprogrammed funds ng ahensya at dapat din umanong siyasatin kung nakinabang dito ang First Lady. Ayon kay Santander, may mga ulat ng Rappler at Bilyonaryo News Channel na nag-uugnay kay Ngo at Araneta Marcos kabilang ang pagdalo ng First Lady sa Cherry Mobile event kung saan si Ngo ang CEO annex ang kanilang pagdalo sa Court Wine Bar kasama sina Escudero at Heart Evangelista Annex C at ang 5 million kada ulo na fundraiser para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong kampanya na ginanap sa Court Elite Bar. Idinagdag ni Santander na may mga special list of applicants umano Annex A na naglalaman ng mga pangalan ng inirekomenda para sa mga pwesto sa gobyerno batay sa listahan
mula sa First Lady. Ayon sa aklat ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, the Kingmaker, hiling ni Santander sa ICI na magsagawa ng motopropyo investigation. Ipatawag si Ngo at Araneta Marcos upang magpaliwanag at irekomenda ang kasong kriminal. Depende sa ebidensya. Let us not allow such backdoor deals and political lobbying to go unnoticed and unpanusaad sa liham. Huwag natin hayaang palampasin at hindi maparusahan ang mga lihim na kasunduan at political lobbying. Unquote. Lisa, inamin na malapit sa kontraktor na talamak sa ghost projects. Siyempre, First Lady yan eh. Naman. Pangatlo, DPWH, sinunog, di umano ni Marcos. Pang-apat, ICI, ila-live na. Nako, yan po ang magandang talakayan. Matagal nating nire-request yan. Ngunit, subalit, tatapwat, pag-uusapan natin. Meron akong nakikitang katarantaduhang mangyayari dyan. Oo nga mga kaubayan, kung kailan nasunog yung DPWH, ngayon naman ila-live stream no, ng ICI ang kanilang investigasyon. Aba, dapat siguro natin panoorin ito. Itong ICI na ito sapagkat kailangan po nating malaman kung ano po ang kanilang mga pinag-uusapan dyan. Diba? Para naman hindi maging bulag, pipi at bingi ang taong bayan sa ginagawang investigasyon ng ICI na kung saan no, ang bumuo po nito ay si President Bongbong Marcos Jr. at ang suspect naman, ang pinagsosospetsahan naman ng taong bayan na salarin ay si Tambaluslos na pinsan naman po ng bumuo ng committee ito. Aray ko po. Hindi kaya magkaroon ng conflict of interest no? Dito po sa gagawing investigasyon ng ICI sa flood control anomalies. Diba? Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.